Isang magandang buhay at pinagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Tayo po ay muling magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Coffee Talk ngayong umaga. Nais ko po kayong kumustahin sa inyong kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Jarvin M. Resus na naging kabahagi po ninyo sa ating pong devotion this morning. Bago po tayo magsimula ay nais ko pong tayo muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang minsan pa kami na mga magkakapatid ay sama-sama na mag-aral ng iyong mga salita, makapanginig ng iyong mga kapahayagan ngayong umaga upang ito ay maging sandata namin sa buong araw ng aming gawain, anuman ang mga pagsubok, tukso, ang siyang aming makasalubong, ay handa po kami dahil taglay namin ang iyong makapangyarihang salita. Samahan mo po kami, lalo na ang iyong lingkod, sa pagpapahayag ng mga salita mong ito. Kayo magpapala at gagabay sa amin at papatnubay. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Napakalaki pong kagalakan sa inyong lingkod na after almost 3 months ay maging kasangkapan muli ng ating Panginoon upang maging daluyan ng kanyang mensahe at mga salita ngayong umaga. Nais ko pong ating pag-aaralan ang isinasaad ng banal na kasulatan sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 12, na ito po ay mayroong pamagat na ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng talatang 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So napakalinaw po ng kalagayang ito ng isang tao na nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas, na ang sabi dito, God gave us all we need in everything, His fullness and His godliness. Lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Kaya, ibig lang sabihin, ang kalagayan ng isang tao matapos niyang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at maranasan ng kaligtasan, at sa buhay na nagkaroon ng pagbabago, ay makikita sa kanya yung luma at dating buhay, unti-unti na niya itong hindi ginagawa at ipinapamuhay. Ngayon, meron nagtatanong, bakit marami yatang Kristiyano parang hindi naman nababago yung buhay? Parang ganun pa rin. O minsan nga parang mas lumala pa. Mas naging
hamak o mapanlait. Kasi bakit? Oy, Kristiyano kami, sa langit kami pupunta, pero kayo sa impyerno. Na? Meron po akong isang dating miyembro, pero hindi ko pa sasabihin sa inyo kung ano yung church na kanyang o ano yung church na aking pong pinaglingkuran noon. Lagi po siyang lumalapit sa akin halos linggo-linggo at sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako kasi ang dali ko bagang mahulog sa kasalanan, ang dali kong maakay sa tukso. Sabi sa kanya, kapatid, sige, pagpe-pray kita. Sumunod na linggo uli, lumapit uli siya sa akin at ang sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako. At halos nangingilid na yung kanyang luha. Sabi niya, pag-pray mo ako dahil nahulog na naman ako sa kasalanan, maakay na naman ako ng tukso. Sige kapatid, pagpe-pray kita. At nung sumunod na uling mga linggo, muli niya akong kinuusap. Sabi niya, Pastor, talagang wala na yata akong pag-asa. Nahulog na naman ako sa tukso, maakay na naman ako ng sanlibutan. Kaya sabi sa kanya, kapatid, siguro gusto kong maunawaan mo na yung tuksong yan, yung kasalanan yan, laging andyan eh. Bakit ka lagi nahuhulog? Kasi pinupuntahan mo. Umalis ka dyan. Tumayo ka. Kaya mo. Huwag mo sabihin, Pastor, hindi ko po kasi kaya eh. Para bagang naalala ko yung kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam po ninyo mga kapatid, sa isang natural na tao, totoo yun. Kahit na anong gawin mong gusto mong gawing pagbabago sa iyong sarili, sa iyong buhay, hindi mo kayang gawin yun. Kasi bakit? Nasa kalikasan ka ng isang tao makasalanan. Pero kapag ka ang Diyos kasama mo sa iyong buhay, tiyak magkakaroon ka ng pagbabago. Yung gusto mong bumait, pabait ka. Kasi bakit? Sa pagkilos ng banal na Espiritu na sumaiyo o sumaatin nung tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang sabi ng banal na kasulatan, ipinagkaloob na sa atin yung lahat ng kakayanan upang magtagumpay sa sanlibutan ito. Kaya sabi sa kayo, ating kapatid na ito, kapatid, umalis ka dyan. Tumayo ka, lumakad ka ng ayon sa kalooban ng Diyos at doon sa landas na nais niyang tahakin mo. Ngayon mga sumunod na linggo, hindi na po siya tumawag. Pagkaraan ng isang buwan, sabi niya, Pastor, tama kayo. Tama po ang sabi ng banal na kasulatan. Meron na nga pala ako akong kakayanan. Kinakailangan gawin ko na lang. I-practice ko yun. Gusto ko ituloy yung talata, no? Ang sabi, sa verse 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ayun. Kaya nung basahin niya ito, mapag-aralan niya ito, oo nga pala. Naroon na, ibinigay na sa atin ng Diyos. At anong sabi? Sa verse 5, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ito mga bagay na ito ang dapat na lumalabas at nakikita na sa atin. Ito yung sinasabing work up your salvation. No, hindi mo ginagawa ito para maligtas ka. Ginagawa mo ito dahil ito yung bunga ng iyong kaligtasan. Mga minamahal mga kapatid, tayo, kita ba yung bunga ng ating kaligtasan? Nakikita ba sa atin yung ating pananampalataya na nagbubunga ng kabutihan? Yung kabutihan ito ay nagbubunga ng kaalaman, yung wisdom, ano? At yung bang kaalaman ito ng pagpipigil sa sarili? Yung bang pagpipigil na ito ng pagtitiis at yung pagtitiis ng pagiging makadiyos? At yung pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at yung pagmamahal na yon ay nagbubunga ng pag-ibig. Di ba? Ang sabi nga, ang pag-ibig ang susi ng lahat. At kapag yan ang kapangyari ito sa buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano, makikita ninyo, oo nga, ako pala yung nagbubunga. Work out your salvation. No? Hindi na pwedeng magkaroon tayo ng excuse na hindi, tumanda na akong ganito eh.
tanggap na naman ng miyembro na ganito talaga ako. Hindi po. Kailangan meron tayong pagbabago. Kasi bakit? Ano ang sabi sa verse 8? Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, sabihin, lumalago, ano ha? Hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At sa verse 9, sapagkat, ito matindi, sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita. At nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. So, bulay-bulayin po natin. No? Sabi sa verse 8, kung ang mga bagay na ito'y dumarami, no? Lumalago, tayo daw ay hindi na mawawala ng saysay, no? O mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. So, ang pangit naman pakinggan na sabi mo, wala namang saysay yung pagiging Kristiyano niyan ganun pa din. Nasama pa rin ang ugali. No? So, kung nakikita yung pagdami at paglago sa atin ng mga bagay na aking binanggit kanina sa talatang 5 hanggang 7, nang mula doon sa sinasabing pananampalataya hanggang doon sa pag-ibig, ay dumadamit lumalago, nagbubunga, ay hindi mawawalang saysay ang pagkakilala natin sa ating Panginoon sa Kristo. Pero sa 9, matindi, no? Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito. Ano yan? Yung aking binanggit kanina, mula sa pananampalataya, kabutihan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, pagiging makadiyos, pagmamahal sa kapatid, at pag-ibig, ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating kasalanan. So, ibig sabihin, parang hindi ka naman pala naligtas Para bang ang dating hindi mo naman talaga tinanggap si Jesus No? Para bang kunyari lang naman ikaw, nakasama ka lang naman No? Kasi tingnan po natin, gusto kong basahin sa inyo yung sinasabi ng Hebreo 4, talatang 1 hanggang 3 sa unang bahagi. Ang sabi ay ganito, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon, sapagkat tunay na tayo ay pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. So napakaganda at napakalinaw. Marami naman talaga nakakapakinig. Maraming tumatanggap ng aral. Pero dahil hindi naman talaga tunay ang kanilang pananampalataya, walang saysay po ang lahat ng iyon. Kaya, mga kapatid, kinakailangan maintindihan at maunawaan natin yun. Kinakailangan mayroong tayong pagbabago sa buhay, lumalago sa atin ang mga bagay na mabuti at maganda upang sa ganon, tayo'y makilala at hindi ba walang saysay ang pagkakilala natin sa Panginoon. Sa verse 10, ang sabi, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi na kayo matitisod kailanman. Anong ibig sabihin nun? Magiging matatag ka na. Hindi yung konting ungos lang ng kaaway, konting problema, konting pagsubok, no? Ayaw mo na. Nanghihina ka na, bagsak ka na. Kasi bakit? Kulang Kulang dun sa papatatag ng ayon sa pagkapilit, pagkatawag. Kaya ang tanong tuloy minsan, talaga bang tinawag ka? Talaga bang pinili ka? O baka pinilit ka lang? Kaya ang ganda pa naman ng tema natin, ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi rito, pagsikapan ninyong patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Anumang unos ang dumating sa buhay ninyo, mananatili tayong matatag, mananatiling matibay at hindi nangihina o panghinaan man, madaling napalalakas. At sa verse 11,
no? Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So ito po yung assurance of salvation. Sapagkat sa ganitong paraan, sa ating mga ginawa na tayo nagsisikap, na patatagin, tayo namumunga, dumadami yung mga bagay na mabuti at maganda, we make every effort of that. Ang sabi dito, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa atin ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung bang pagharap natin sa Panginoon, sasabihin ng Diyos, magaling, tapat at mabuting alipin, no? Makisama ka at makibahagi sa aking kaharian. Hindi yung sasabihin, sino ka? Who you? Maraming sabihin nila, hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Di ba napakalungkot nun? Nakala natin, maging basihan po natin ngayon itong mga bagay na ito. Mayroon nga bang saysay yung pagkatawag at pagkapili sa atin ng ating Panginoon? Kumusta po ba yung ating buhay? Kumusta po ba ang ating pag-uugali? Kumusta po ba ang ating kalagayan ngayon? Mga minamahal na mga kapatid, ang huling talata, ang sabi sa 12, kaya't lagi kong hinahangad na ipaalaala sa inyo ang mga bagay na ito. So, yung paalala ni Apostol Pedro sa atin, ay kanyang binanggit dito. Bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. So, bagamat totoo naman marami na tayong alam tungkol sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos. Ang kulang, paano natin ito isasapamuhay o isasagawa. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, patuloy niya ito, no? Lagi, ang sabi niya, lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito. Bagamat inyo naman itong nalalaman na. Kaya ang kailangan talaga sa ating mga mananampalataya, sa ating mga magkakapatid, laging nagpapaalalahanan sa isa't isa. Kasi kahit alam na natin na yung mga bagay na ito ang mabuti at ito yung mga bagay na dapat natin gawin, nakakalimutan pa rin o minsan hindi na isasagawa. Kaya itong ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, lalo na itong programang ito ng Coffee Talk tuwing umaga, paggising pa lang natin, pinapaalalahanan na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa mga lingkod niyang ginagamit upang maging kasangkapan niya sa daluyan o sa pagdaloy ng kanyang mensahe. Kaya nga po mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ako po'y naniniwala na sa patuloy na pag-aaral natin ng kanyang mga salita, pakikinig, pagsasapamuhay, at sa pagsasagawa, ay hindi mo mawawala ng saysay ang pagkatawag at pagkapili sa ating ng ating Panginoon. Tayo po ay muling manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunawa. At maraming salamat din po sa inyong muling pag-aalaala sa amin ng mga bagay na ito upang aming maunawaan at maintindihan. At muli kami, Panginoon, magkaroon ng kalakasan at katatagan upang magtagumpay sa buhay na ito. Samahan mo po nawa kami hanggang sa mga susunod pa naming mga lakad, sa susunod pa naming mga gawain, upang ang buhay namin ito ay maging patotoo sa lahat, Panginoon, ng aming mga nakakasalamuha mula ngayong umaga hanggang sa gabi na kami, Panginoon, ay muling babalik sa iyo upang tumalangin ng pasasalamat sa isang buong araw na magdaraan sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, na patuloy mong ginagamit ang gawain ito, ang Coffee Talk. Patuloy mong pagpalain ang mga nangangasiwa. I-bless mo, Panginoon, ang aming pastor, ang Pastor Jerry, ang aming pong assistant pastor, Pastor Mike, or assistant pastor, Kuya Mike,
at gayon din ang aming Pastor Predicador Junior. Kaya pagkalay mo, Panginoon, ang bawat miyembro ng iglesyang ito, samahan mo ang pamunuan, ang buong konsilyo, at gamitin sila, Panginoon, upang ang lahat ng mga miyembro ay maabot, Panginoon, lalo na sa panahong ito ng pandemic, ay kahit via online, Panginoon, ay makarating ang mensahe mo para sa kanila. Ang lahat na ito ay aming dalangin, kalakipang taos-pusong pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Muli mga kapatid, salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magandang umaga po sa ating lahat. You are watching Sahod Ulan Unida Christian Church.